Zongshan. Ang ganda ng Zongshan guys. Isama nyo to sa itinerary nyo. Kung meron lang kayong Arabica, asawa ni Arabico. It's time for our night market exploration, no? Test na natin. Na-miss ko tong pork bun na to. Masarap din yung sa may shiminding. Hi guys, welcome back to my channel. So we are still here in Taipei, Taiwan. And today guys, gusto ko mag-visit ng mga night markets dito sa Taiwan. But since medyo maaga pa naman, baka hindi pa bukas, daan muna tayo sa isang district dito na very hip and cool district. Nasa Zongshan district. Hindi pa ako nakaka-visit yata doon. So gusto ko lang muna siya makita before tayo mag-night market. So currently dito tayo sa Taipei main station na train station na sobrang laking station, and then one stop lang naman ang Zongshan sa Tamsui line, yung red line. Isang stop lang naman sa daanan na natin. So this is the train station again, pero punta lang tayo sa red line. Makikita niyo naman yung mga kulay. Minsan, ayan, may blue tsaka may red, no? So ibig sabihin meron daw blue line tsaka red line dito. Bababa tayo. Banan line and Tamsui line. Sa Tamsui naman tayo. Let's go. So dito tayo madalas sumakay no, sa Banan sa baba. Pero ang Tamsui sabi niya, doon daw, diretso ang arrow. Sa lakad pa tayo ng slide. Tamsui, Xinyi line. Baba lang tayo. Let's go. Check muna natin kung tama. Ito yung Taipei main station. Tapos ayan lang pala. Isa lang, oh, Zongshan. So since naka-black, tama na to. Hindi naman siya naka-grayed out. So dito tayo sa area na yan. Kasi meron din siya doon sa kabila, ayun. Pero pila na tayo dito sa side na to. Okay, so bilis nakarating tayo dito sa Zongshan station. Sa exit number 4 or exit number 5 daw, maganda daw yung spot doon kung gusto niyo mag-picture. So doon na lang tayo mag-exit, no? Exit 4 or 5. Ito yung Zongshan station. Hey guys, labas tayo ng train station. Ay, ma-cute. Ayan yung vibe ng Zongshan Flippers. Ay, ito na ba? Meron na parang street dito na may mga ganaps. Parang Chifeng ba yun? Chifeng Street yata eh. Search nga natin kung nandito yung Chifeng. Pero daan na rin tayo dito kasi parang may ganap din dito eh. O ayan, pag exit nyo ng exit number 4, ito na agad yung gilid niya, no? Pwede kayong tumambay, may mga parks. I think parang mostly local, no? May mga boutique shops, eh, no? Cafes. Ayan, tapos yun na, may mga cutesy lang sila na cafe na ganyan. May mga narrow streets. Cute. First time ko nakapunta dito. First time ko nakapunta dito sa Zongshan. Cute pala yung vibe dito. Kung gusto niyo lang kape-kape, picture-picture, relax-relax. Ito may mahabang pila. I'm not sure kung ano yung pila nila dyan. Ano? Kape? Ano, may mga, kung gusto niyo rin mag-shopping, may mga Adidas din sila. Oh. Adidas, tas katabi mga cutesy cafe. Maganda siya, parang park pala to. Saka ano kasi pagkalabas nyo ng train station, yun na, no? Wala na kayong masyadong gagawin. Yan, no? May mga local ano siguro sila. Wala, I love the vibe. The vibe is vibing. Tas dito oh, hindi mahal yung kanilang mga paninda kasi mura, di ba? Mga mura lang pero ang ganda ng mga nila, oh. Ang ganda na, tapos pwede kayo tumambay-tambay lang sa ganyan. Pag may nabili na kayo pagkain, marami silang upuan dito. So pwede lang kayong tumambay. Saan kaya tayo bibili ng makakain? Ayun, oh. Pwede kayong bumili na ng kape. For example, mag-picture-picture kayo dyan, oh. Kahit nga hindi kayo bumili ng kape. Ayan, picture na lang kayo. Tapos may mga narrow pa doon na mga streets. Pwede nating pasukin. Tara, pasok tayo. Hair City and Salon. 0%. Ano yung 0%? Yung energy natin today. Charing. Ayun o, ang ganda dyan. Picture kayo. Zongshan. Pag pumasok pa kayo sa mga sulok-sulok, yung mga narrow na streets, ang dami pa palang mga ganap dito. Tapos may mga park pa sila where yung mga kids naglalaro. Ayun, no? So I think mostly it's a local area talaga, no? Mostly mga lokal yung tumatambay dito.
So makikita nyo rin yung kanilang pamumuhay kahit papaano. Kung paano sila tumambay at mag-chill-chill. Ayan, ang cute ng mga architecture nila dito kasi parang store sa baba. Tas, I'm not sure kung bahay nila yung taas pero parang residential area yung taas, no? So baka mga small residential area ng mga small business owners, yung mga may-ari, sila rin nakatira dyan or I'm not sure. Parang it's giving medyo Korea, Seoul or Japan. Alam mo yung mga cutesy na mga areas dun sa Seoul, yung mga pinagsashoppingan ng mga bata. Parang medyo may ganun siyang vibe, no? Ang ganda ng Zhongshan, guys. Isama niyo to sa itinerary niyo. Kung meron lang kayong araw na gusto niyo lang yung mag-chill, like hindi kayo masyadong ngarag, gusto niyo lang mag-relax, lakad-lakad kayo sa Zhongshan. Ang saya. To Arabica ba to? Kasi merong percentage na sign, no? O Arabica yata. O may Arabica dyan. Actually, nagugutom na ako pero gusto kong i-reserve yung space sa tiyan ko sa night market. Pero siguro magkape na lang. Baka sumakit naman yung tiyan ko. Okay, kakainin natin dito. Maghanap tayo ng parang merienda lang. Pre-game. Ang guys, medyo malamig. Tignan nyo, sila nanay nga naka-jacket pa sila. Kasi it's 20 degrees, as medyo humahangin ng slight. So today is April 1. Happy April Fool's Day. April 1 na ngayon, no? So, happy April pala sa ating lahat. Yung vibe dito sa Zhongshan, more on food trip and relax na hindi ka nakikipagbardagulan. So, kung hindi mo kaya yung mga gulo ng night market, dito ka. Mamaya makikita nyo yung contrast kasi pupunta tayo sa night market mamaya. Makikita nyo yung contrast ng chill na Zhongshan and yung busy na siksikan na night market. But at least nakita natin sa parehas in a day. Ito guys, parang Pinoy yata. Alam ko Pinoy daw yung may-ari nito, yung mga paninda niyan. Diba nakikita nyo medyo Filipino siya. Kasi ang pangalan niya is Zoot. So ang lahat ng pabiliin mo dyan, dapat mong i-Zoot. Wala. Maraming mga cute na local cafes. Kaso konti lang yung table tsaka upuan nila. Minsan 3 table lang. Tapos mga, dahil pa nagdi-date dito. Parang dating spot kasi siya. So minsan nauubos agad yung space. Tapos may mga nakapila na nagdi-date. Ayoko nang pumila. Baka pag umupo ako doon, tapos mag-isa lang ako, tignan pa ako ng mga magjowa na. Give that space to the right person. You don't have a space here. Zhongshan is not for single people, you know. Like go to Rauhe night market or Shilin night market. So ayoko na makipagsiksikan sa kanila sa mga cutesy na cafe. Doon na lang tayo sa Arabica. Masarap naman yung Spanish latte, di ba? Tama ba? Spanish latte ng Arabica. Medyo na-miss ko na rin yun. Doon na lang tayo kasi malaki yung coffee shop nila. Hopefully may upuan at hindi na natin isiksik yung sarili na natin sa mga lugar na walang space para sa atin. Guys, may space dito. Or kahit dito na lang tayo sa labas, oh. Ayun, oh. May upuan dyan. Kahit dito na lang tayo umupo. May space dito sa Arabica. Okay guys, nandito na tayo sa Arabica. Ito, oh. Arabica, asawa ni Arabico. Ang luma ng joke, Diyos ko Lord. Aldab yarn. Move on, besh. Alayo na ng era mo. Ano na bang mga bago ngayon? Like the Gen Z, like, oh my God, this is so lit. Or so, YK, or 6'7". Hindi na ako nakaka-keep up. Sino na ba yung mga bagong artista ngayon? Sila Fiang, sila Jillian Ward. Ganun na yata yung mga era ngayon. Yung era kasi namin Aldab, guys. Sorry ha. So, ang mga joke ko pa, si Arabica, asawa ni Arabico. Yung mga nakaka-relate siguro yung mga kaidaran ko na umabot sa ganong era. So, ang in-order ko is Spanish latte. Nag-ice lang ako kasi parang feeling ko mas masarap yung iced Spanish latte nila dito. Actually, it's already good without the sugar. Pero kumuha lang ako ng additional sugar. And then I bought some cookie. This is a cookie. Chocolate cookie. I love it. Cookie na crunchy pero chewy, no? Crunchy from the outside, medyo chewy texture. Hindi masyadong matamis, which is good for trentahin. I love it. Ito kahit wala na palang additional asukal, okay na siya. Na-miss ko to. Medyo matagal ko lang hindi natitikman to. Arabica Spanish latte. Pre-game lang tayo, tatambay lang tayo. Chill lang. Antayin ko lang maggabi para mag-night market tayo mamaya. Okay guys, so gabi na. It's time for our night market exploration, no? So nandito pa rin tayo sa Zhongshan Station. Pinag-iisipan ko kung pupunta tayo sa Rauhe Night Market or Shilin Night Market.
kung magsishilin tayo, meron namang red line dito. Isang line lang din. Bababa tayo sa Jiangtian. Kung magra-Rauhe Night Market, green line, meron lang din ditong green line. Ano kaya tayo? Shilin, Rauhe na lang, no? So kung galing kayo sa Ximending, isang train lang kayo papuntang Rauhe Night Market. Yung green lang. Sige, tara. Guys, both the red line, Tamsui, and the green line, Songshan Xinyan, is nandito daw. So pasok lang tayo sa train station. Let's go! Tignan-tignan nyo lang yung mga arrows. Ayan, no? Pag green daw, diretso. Pag red, dito sa right. So magi-green tayo dahil magra-Rauhe Night Market tayo. So diretso tayo dito. Ay, ito pala. Baba daw. Baba sa green. Let's go. Wait lang. Pag gagawin nyo may ilaw-ilaw, ibig sabihin may darating na train. Pero hindi ko alam kung tama to. So Zongshan. Kailangan natin bumaba sa... Ay, saan tayo bumaba? Yun guys. From Zongshan, bababa daw tayo ng Songshan. Letter S lang, no? So buti na lang hindi ako sumakay dahil mali. So from letter Z na Zongshan, bababa tayo sa letter S na Songshan. So dito pala sa kabila ang ayun, Songshan. Dito sa kabila. Buti hindi ako sumakay. Letter S, Songshan. Siya yung last stop ng green line. Guys, nakarating na tayo. Mabilis lang yung biyahe, no? Tapos pupunta tayo sa Rauhe. Ayan. Rauhe Street Night Market. Tapos exit number 1 daw. May mga nakasulat naman dito kung saan kayo mag-exit. So madali lang. So exit number 1 daw. Ayun. Number 1. Let's go Rauhe Night Market. So 1 ako nag-exit kasi yun yung nakasulat. Pero mas malapit yung exit number 5. Kasi yun yung exit number 5. Tapos ito na agad siya. Rauhe Night Market. Daming tao. Today is a Wednesday, no? Wednesday night. Pero tignan nyo. Dagsa ang tao. Let's go. Tapos cash lang pala dito, guys. Ha? Usually yata cash lang dito sa mga night market. So magdala kayo ng cash. Yan o. Rauhe Street Night Market. Okay, let's go. Ito yung sikat na parang pork bun. Ayan, no? 65. Kaso ang haba ng pila, oh. Pipila na ba agad tayo? Or balikan na lang natin yung pork bun. Pero nandito lang yun sa may entrance. Kung gusto niyo mag pork bun agad. Or pila na tayo. Pila na tayo, baka humaba yung pila. Sige. As an indecisive person. Hi! Hi! Guys! Si Kuya Marvin, lagi ka namin pinapanood. Napanood? Ilang days kayo dito? Papatulog ka po ng nanay ko. Nice to meet you. Exposure kayo. Hi po. Hi vlog. Saan kayo sa Manila, Philippines? Paranaque. Paranaque. Malapit lang sa amin. And guys, pila na agad tayo sa may arko lang to, do. Ito yan, yung arko. Tapos may pila na agad dito ng pork bun. Bush. Para isa hanggang na tayo, hindi na tayo paganong-ganan. Laban na natin to. So guys, ganito nila niluluto, no? Sa parang mga traditional na oven, ganyan. Ay, wala tayong makitang ano, actual. Ayun yun, doon pala. Si Kuya. Kuya, pabukas ulit. Wala na. Sinarahan na nila. Pero dito nila niluluto sa parang mga oven na makaluma. Tapos ganyan. Hello? One? Siyempre. Okay guys, cash lang dito, no? Parang cash lang nakasulat doon, cash only. Ang Taiwan pala is cash heavy, nakalimutan ko na. Though, pwede naman yung mga cards nyo sa mga restaurants, ganun. Pero, masarap kasi mag-street food dito sa Taiwan and parang makash sila dito. So, I recommend mag-withdraw pa rin kayo. Ang withdraw ko lang kasi na cash is 3,000 NTD. So, mga 5,000 pesos lang yun. Parang 800 NTD na lang yung ano ko, cash. Sige, stop muna tayo para makain natin itong pork bun. Okay guys, i-test na natin. Na-miss ko tong pork bun na to. So, ganyan siya, oh. Medyo may mga sunog-sunog na ganyan. Kasi nga parang sa traditional na oven ba nila niluluto. So, mainit-init pa siya. Let's try it. Ay! La. May sabaw pala to. Nalimutan ko na. Para siyang xiaolong bao pero fried. Alam mo yun? Diba ang xiaolong bao yung kinain natin? Parang tinutusok mo tapos ganon. Ito fried siya pero may konting sabaw. Ayun, parang siopaw na may sabaw. Xiaolong bao. Ang init. Wow. Wait lang, ang init.
Pero ano nga siya, parang siksik siya ng, parang hindi nyo nakikita. Nakikita nyo ba? Siksik siya ng pagmamahal galing sa'yo. Sorry, siksik siya ng, ano nga bang sinasabi ko? Siksik siya ng, sorry, may jowa pala si kuya. Siksik siya ng pork. Mas imagine niyo na lang yung xiaolongbao, pero gawin yung crunchy yung texture niya. At mas maraming laman. Mas konti rin yung sabaw. Akala ko nga parang maraming sabaw. Konti lang pala, may konting sabaw lang. For this one, I'm gonna rate this 8.89. Yeah, 8.89 siya. Wait lang, nakalimutan ko picturean. Ulit. Wait lang, iniisip ko kung tataasan ko yung rating niya kasi hindi siya tinipid yung palaman eh, di ba? Parang minsan ka lang maka-encounter ng pork bun na as in hindi siya tinipid. Tapos parang totoong pork, alam mo yun? I mean, hindi ko lang sinasabi na fake yung iba. Ito kasi parang fresh na pork, nakakagawa lang. Ito daw yung thing na gusto niyang i-buy. Sabi ni ate, narinig ko pa, pinag-uusapan nila yung camera. Buy it ate. I can sell this to you with a discount. No? Okay. Parang it grows on me. Tama ba? It grows on tama yung English ko. It grows with me. Parang it grows on me as time goes by. Parang sumasarap siya habang tumatagal. Yeah, 8.89 to 9. Yan guys, Taiwan sausage, sikat din pala. Ang laki naman nun. Magkano na nga ba? Xiaolongbao. Ito, parang crispy pata. Crispy pork. 200 NTD. Pork belly. Wow. Hindi ko kaya yan. Baka bukas putok-batok na ako. Siguro kung grupo kayo, bili kayo ng crispy pork, hati-hatiin nyo. Para pag mag-isa lang, cannot be barawan. Ano pa? Fruits. Ito, mochi. Ayun o, mga very, parang homemade mochi. For dessert. Ito, na-miss ko to. Yung parang taro. Ano nga bang tawag dyan? Taro balls? Tama ba? Taro balls? Squid. 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 他讲说不适合他，还是说他喜欢那好朋友。 Fruits. Na pang kainin natin. Ay, alam mo ba? Meron akong gustong kainin dati dito, pero during that time, medyo namamahalan pa ako sa kanya. Yung parang may sabaw. Dito yung sa gitna eh. Gusto ko siyang kainin pero namamahalan ako before. So gusto ko lang i-heal yung past self ko. Yung parang baboy ba yun or baka na may sabaw na nasa gitna. Tapos yung mga tao parang sarap na sarap silang kumakain. Hanapin natin kung makita pa natin dito. Ano yan? Wow, oyster ba ito? Yung chicken feet. Iba-ibang flavor ng chicken feet. Potato tornado. Ayan, siksikan ng daming tao sa area na to guys. Chicken. Meron ditong area na medyo mabayo. Yung stinky tofu. Sikat siya sa Taiwan. Favorite siya ni Ivan. Ivan, di gusto. Pero ako, I mean, okay naman yung lasa. Pero yung amoy kasi, parang, alam mo yun, before mo kainin, takpan mo na lang ilong mo. Pero kasi bago mo siya isubo, di ba? Amuyin mo muna. Ganun ba kayo? Bago kayo sumubo ng food, inaamoy nyo? Tapos di ba parang naaamoy mo, tapos parang walang ka ng gana. Pero kung hindi mo iisipin yung amoy, masarap naman. Pero minsan din kasi, chino-choose ko rin yung amoy. Di ba? Oh my God guys, this is what I'm talking about. Yung beef, ayun, oh my God, the beef and the beef. Mga buto-buto, magkano mga bato? 120, ganun ba? 120 NTD yata. Sige, hanap tayo ng space. Parang sarap yung pinakain nila. Tapos low fan. Yan guys, dito tayo. Here? Okay. You want pork or lamb? Pork. Yan guys. 一个人来里面。 1 pork? Okay, wait a moment.
Nagpila tayo. Makishare na lang tayo ng table with the other people around. So, ganito lang yung vibe niya. Meron lang mga small na table, tapos share lang kayo. That's the vibe. Whoa. Sige, ito na yung... Ano nga bang pangalan? Excuse me, do you know what's the name of the food? It's Chinese medicine pork soup. Okay, it's called Chinese medicine pork soup. And this is loro fan or parang braised pork. 你问里面的，问里面卖中药的叫。 Do you want to say hi to my video? You're shy. You're shy? Hi. Hello. Ah. Okay, sorry na masikip yung space, so wala akong masyadong space para ipakita sa inyo yung kinakain natin, but start with the loro fan. Favorite natin to dito na. Braised pork. Cheers. Actually masarap din yung loro fan nila, parang humba din. Masarap din yung sa may shiminding. Pero mas maraming toppings dito. Ang binayaran ko pala sa dalawa kong pagkain, 130 NTD. So magkano yun? 200 pesos, no? 200 pesos, dalawang pagkain na. So sulit na. Actually, mabubusog ka na kasi may kanin na to. Plus itong medicine. Or, kuha tayo nito para makain na rin yung sabaw. Actually, hindi ko siya mai-compare sa kung ano mang lasa like meron tayo sa Pilipinas, no. Hindi naman siya sinigang, hindi naman siya maasim. Hindi rin naman siya nilaga. But maybe nilaga na yung pinakamalapit na is nilaga, pero yung lasa iba eh. Let's try yung pork kung parang buto-buto siya. Ito. In fairness, malambot yung buto-buto. Para siyang nilagang buto-buto, pero iba yung lasa. Hindi ko ma-explain kung ano yung... Hindi talaga ako nagluluto. So hindi ko alam yung mga 山羊三饭呐，便宜啊，改 ingredient. 山羊三饭呐，没关系，那你想好自己讲哈，想好就自己开口讲，我要去忙别的。 Pero malambot yung karne. Tapos ito the loro fan. Diba? Sobrang local lang. Pero parang pansin ko, wala masyadong Pinoy na kumakain dito, no? I think maybe, I'm not sure if this is a Taiwanese or a Chinese dish, no? Pero ito, masarap tong... Although mas gusto ko yung sa shiminding, yung kinain ko doon. Pero masarap din to. Siguro yung loro fan, bibigyan ko siya ng 9. Tapos ito, sige, bigyan ko siya ng mga 8.5. Yeah, 8.5 ito. Loro fan mga 9. Ang bakit ng mga nakaharap ko kanina, no? Nagbabay na sila sa amin. Bye-bye, enjoy your meal. Tapos, may pumalit ulit. Ang bilis, hindi sila nababakante dito, ha? In fairness. Mabenta sila. Nahirapan na ako kunin yung mga laman-laman. Kasi walang tinidor. No? Para kasing susundot-sundutin mo siya. Baka it's part of the process, no? Yung pagtanggal mo. Baka... Okay, so natapos na nga natin yung pork soup. Pwede kayo mamili ng pork or lamb. Ang pinili ko is pork. I think it's not bad naman, but parang wala siya masyadong wow factor for me, no? Parang 8.5, parang mid, parang average naman siya. Meron siya parang herby flavor for me. May nalalasan ako na parang herb na medyo nalasahan ko na siya sa ibang mga Chinese food. So maybe it's a Chinese specific herb na hindi ko siya makompare sa any herbs in the Philippines. But the loro fan, I love it. It's just that mas gusto ko yung sa shiminding. Although mas marami silang toppings dito, yung pork, mas maraming pork, pero iba yung lasa ng sa shiminding. Mas gusto ko yung sa shiminding. But still good, di ba? 9 nga siya. So far yung loro fan yung pinakamataas, di ba? 9, 8.5 si soup, 8.89 si pork bun. So what else should we try? Okay, lakad pa tayo. Meron silang mga watermelon drinks dito. Yan, mga pansit-pansit. What else should we try? Kasi today, konti lang talaga yung kinain ko buong day kasi sabi ko, gusto ko mag-night market at kumain ng, ang laki nito. Wow.
Yeah. So honestly, parang feeling ko meron pang space sa tiyan ko ngayon. But, let's see. Kung meron lang tayo makitang something interesting. Ah, sausage. Gusto ko rin mag-sausage. Fried chicken. Okay. Korean fried chicken. And ganun na yung vibe. May mga upuan sa gilid. Pwede kayong kumain. Ano yan? Mga isda-isda. Is nasa end na tayo ng Rauhe Night Market, no? I feel like before, mas maraming stalls dito, no? I remember, pag umaabot na ako dito, may mga nagtitinda-tinda pa dito, no? Parang ngayon mas kumonti na yung stalls. Pero Wednesday naman ngayon. I'm not sure kung mas marami siya ng weekend. But, di ba? Dati may mga stall pa yan dyan eh. I just remember guys, meron pala ako ditong video sa Rauhe Night Market na nag-trending before sa social media. Ito yung nagtitinda. Wala na pala siya dito kasi 2023 na pala. Ang tagal na nung last kong daan dito sa Rauhe, no? 2023, 2026 na ngayon. 3 years na yun? Ang bilis ng panahon. Alam mo, parang feeling ko 1 year pa lang ako na hindi nagra-Rauhe. 3 years na pala yun. 3 years na since ako last na nagra-Rauhe. Kaya pala ang dami na rin nabago, no? Parang dati mas matao dito. Pero eto, nagulat ako. Sabi ko, dito nga pala to siya. Wala na, hindi ko na siya nadaanan. Ayan siya, oh. Diba? Parang yun, 5 million pala yun, no? 5 million views. Tapos ilang shares, diba? Ilang likes? 366,000 likes. Tagal na pala nito. Oo, nagtitinda siya ng dessert dito, no? Wala na siya. Dati nakakausap ko pa to, di ba, nag-trending siya, tapos biglang in-add niya ako sa TikTok, tapos nagkakausap pa kami na sabi niya, bisita ka ulit sa Taiwan, ganun. Nakalimutan ko nang makipag-communicate sa dami ng ginagawa ko sa buhay. Hindi ko na naiisip na, di ba, pag magka-Taiwan ako, hindi ko na naiisip na, ay, i-chat ko nga si ganito, i-chat ko nga si ganito. Kasi minsan biglaan lang din yung mga decisions sa life, so wala na akong time na, hindi ko na siya na-communicate. Sige nga, try ko lang i-message kung ano nang ginagawa niya sa buhay ngayon. Game guys, isang ikot. Dito tayo dumaan kanina sa side na to, no? Dito naman tayo sa kabilang side. Check tayo kung anong mga pwedeng Medyo na-miss ko rin tong taro ball, sa totoo lang. Bili nga tayo nito. How much? Small size 60. Yeah, 60. Can I have mix? 10. Okay. 60 NTD guys. Mga 100 pesos siguro. Kasi, yan, medyo na-miss ko to eh. Matagal ko lang hindi nakakain tong bakal kababi. Ala, hindi siya bakal. Bakal ka? Ay, hindi siya bakal. Maghanap tayo ng bakal para makain na. Bakal ka? Yung bumakal siya. Pero against the light. Pwede dito tayo. Ayan, perfect. Ala, ako ba hinanap mo? Sorry kuya, hindi pa ako ready sa mga ganyan. Sorry. Ay, di ba may stick dapat to? Wala siyang binigay na stick. Ayun pala. Andito pala yung stick. This is the stick. Sige, try natin. Yan, taro balls. Meron siyang kulay. Pinamix ko na lang. May purple, meron ding parang ganyan, gold. Cheers. Ano yun? Parang mahangin nga siya, no? Ball siya, pero once na i-bite mo, parang hangin lang siya. Tapos magaganon siya. Tapos magiging chewy na siya. Ngayon, chewy na yung texture niya. Pero favorite ko to. Ang sarap. Pinapili niya ko kung plum or seaweed. Ang pinili ko plum. First time kong pumili ng plum, may kakaibang flavor lang siya. Ang sarap. Cheers. Sige nga, hindi ko kakagatin lahat. Nakikita niyo ba? Ganyan siya, kasi hangin lang siya. Pakita ka nga, ayun. Diba, ganyan siya, hangin lang. Ang nai-imagine ko dito yung utak ko. Diba yung utak ko ganyan, akala mo ganyan. Pero pag inopen mo, wala, sabaw, B. Walang lumalabas na idea. Sorry. Ang sarap. Ha? Wait lang, papakita ko sa inyo. Sunod. Yan, para mas ma-imagine nyo. Diba ganyan siya? Tapos may butas dyan. Iba yun. So, tapos, once ibuka mo, papasukin ako. Pag binuka mo siya,
makikita mo yung totoong texture na, ayan oh. Parang glutinous-y? May ganun bang English? Basta glutinous? Basta ganun. Para siyang, di ba? May parang jelly-like, na custard-like. Tapos once nakainin mo siya ng ganun, chewy. Ang dami nangyayari sa kanya. Kaya gusto ko kasi parang ang dami nangyayari from the ganon. Ang rating ko dito mga, yung plum lang, hindi ako masyadong fan siguro. May, yung coating niya kasi nilagay ng parang plum na powder. Medyo hindi ko bet. So siguro, without the plum, I'll give this mga 9.35. But with the plum, I'll just give it 9. Okay, 9. Yung mga sumunod na kain ko ng taro ball na parami yung plum powder. Yung plum kasi yung lasa niya parang, alam mo yung sour cream? Parang, alam mo yung sour cream sa, well, pwede nga naman kasi sa patatas, no, sa french fries, merong sour cream. However, itong potato balls kasi sweet ang potato balls, tas may sour cream. So parang sweet plus sour cream. Medyo nawi-weirduhan ako sa combination, no? So, but you can try. Baka panlasa ko lang. Pero nawi-weirduhan ako sa sour cream na parang feeling ko dapat hindi siya dessert. Pero dessert yung nilagyan niya. Pero you can still try pa rin naman, no, na merong plum. Pero if my preference ako, mas gusto ko yung original lang. Walang anything. Walang powder, walang seaweed. Like, yung original state lang talaga niya. Yung guys, so meron silang mga tindang mga bloods or whatever kung kaya nyo. Ano yun? Meron silang mga tindang mga yun, blood or parang heart ba yun? Cool, yeah. Thank you. So meron silang mga tindang mga laman loob, internal organs. So kung ano kayo, adventurous, you can try. Pero sa Pilipinas, actually kumakain ako ng Betamax. Betamax tawag doon, di ba? Yung blood na pinatuyo. Kumakain naman ako sa Philippines, pero parang hindi ko feel na mag-explore tonight. Ano? 6 plus 1, 500 lang. Ay, baka mas mura yun kesa sa ano? Okay. Ang 6 pieces, 500. Ang 6 na boxes, 500 NTD. I think ganun din sa Shiminding. Pag bibili kayo ng 5, may plus 1. So 6 din, no? 6 plus 500 NTD. At least meron tayong reference. So parang 100 NTD each. Pero pag 5 yung binili mo, may plus 1. Basta 6. Okay. Para pag mamimili na tayo ng pasalubong sa last night, medyo may reference tayo kung magkano. Ito na yung ating stinky tofu guys, no, if you want. I mean, na-try ko na siya dati. Hindi naman masama yung lasa, no? Kasi parang tofu. Tofu naman yung lasa niya. Pero may amoy talaga eh. Tsaka ako na lang gagawin kapag may may bayad. Yung may premyo. May premyo pag ginawa. Pero if my choice, next time na lang. Dati na-try ko kasi pinatry ako ni Anson niya. Si Anson ba nagpatry sa akin? Oo, pinatry niya ako. So wala akong choice. Pero if may choice ako, wag muna. Wag na lang muna. Wala na yung nagtitinda ng dessert na yung na-videoan ko dati. Sabi niya magkita kami dito. Parang nung last kong Taiwan, actually nagkausap pa kami. Kailan ba yun? 2014? Basta 2014. Oo, 2014 ba yun? Nagkausap pa kami. Kaso work trip kasi yung pinunta ko dito sa Taiwan. Parang may trabaho ako dito. So hindi ako makapunta dito sa Rauhe Night Market. Kasi sabi niya parang nagti-thank you siya. Kasi daw parang maraming nakakilala sa kanya dito sa Night Market. Maraming binibidyoan siya, pinipicturan siya. At maraming bumibili dun sa tinitinda niya. So sabi niya pag nagpunta daw ako dito, pakita daw ako sa Rauhe. Ngayon wala na siya. I think graduate na kasi yata siya, no? 3 years na rin eh. But well, I'm happy for him. If ever man ganun yung nangyari, I'm happy for him na at least nakagraduate na siya. Baka nagtatrabaho na siya sa ibang lugar. Kasi ayun yata parang family business lang nila, so nagbabantay lang siya dito. Okay guys, I feel full na rin. Medyo nabusog na rin ako doon. So I think yung last na natin is yung drinks. Para maitulak na lahat ng kinain natin. So, bili tayo ng drinks. Ito na lang. Meron sila mga fruit juice dito and milk tea. Ano bang? Watermelon, avocado. Gusto ko mag-try ng local milk tea. Baka masarap yung milk tea nila dito. What is your best seller? Best. Yeah. Or maybe this one, the milk tea.
Pag milk tea na lang tayo guys, i-try natin. Ayan, nagtanong ako ano yung bestseller. Parang nalolost siya kung ano yung bestseller. So, milk tea na lang. Huwag kayong mawala ha, baka ma-snatch naman yung camera. How much? 50. Sise. Wait lang guys, maraming dumadaan. Sige, social experiment kung may kukuha ng camera. Okay, walang kumuha. Taiwan passed the challenge. Charot. Medyo roasted milk tea ang kanyang lasa. Yung bubbles, yung pearl niya. Okay. I mean, not personally sa preference ko, hindi siya yung super best but hindi siya bad. Alam mo yun, nasa ano siya, mga 8. Maybe around 8 na lang yan. Ako kasi pag 8, parang nagre-rate ako ng 8 pag not bad. Not bad pero nothing special, not excellent. Pag mga 9, nasasarapan na ako dyan. Pag 9 yung rating ko, masarap na yan. Pero natatakot pa ako na i-full. Pag 10, super sarap for me. So ito, 8, parang not bad pero just okay. Yeah? Yung milk. Mas lasa yung tea kaysa sa milk but I love it. Maybe on the average, I'll give this mga 8.2 out of 10. Cheers! Yung rating ko, pag yung rating ko nagiging 7 na, medyo hindi na talaga siya swak sa panlasa ko or hindi naman ako mababa mag-rate. Parang feeling ko yung 7 mababa na sa akin. Pag nag-rate ako ng 7, ibig sabihin wala na talaga siya sa panlasa ko or 50-50 na ako sa panlasa ko. Pag 8, okay pa siya sa panlasa ko pero not excellent. Pag 9, nasasarapan na ako sa 9. Pag 10, sobrang nasasarapan na ako, ganun. But for this food trip, diba na umabot lang siya up to 9. I mean, nasarapan naman ako pero feeling ko wala ako na parang, oh, wow, super sarap. So, 9. I think mga 9 and mga 8.5 medyo above average naman. But again, this is just based on my personal preference. Iba-iba naman tayo ng taste buds. Maybe some of you kasi yung sa friend ko, yung pork bun, it's a 10 out of 10 for him, di ba? Nung tinanong ko siya kung kamusta yung pork bun, 10, sabi niya sobrang sarap. Ako nasa mga 8.5 lang siya sa akin. Kasi iba-iba siguro tayo ng panlasa. Ako naman, minsan, super favorite ko yung mga Thai food. Pero yung ibang friends ko, ayaw nila ng Thai food. So, it doesn't mean na mali ako. It doesn't mean na mali sila. May kanya-kanya lang kaming panlasa, di ba? Okay guys, I think that's the end of our night market tour today, no? Tapos, maglalakad na lang ako pa uwi. Kasi alam nyo ba guys, tignan nyo yung goal ko. Yung green yan, yung parang workout. Wala pa man lang akong 1/4 or 1/10. Pero naka-lose na naman tayo ng ilang calories na ba today? Ilan na? 316 calories pa lang. Ang goal is 930 calories. Tapos nag-night market pa ako. Kasi sabi ko talaga, rest day lang ako ngayon. Ang ano ko lang, ang itinerary ko lang is night market. Kasi nga diba, galing pa tayo sa Japan na travel. So sabi ko magpapahinga muna ako today. Pero magna-night market vlog ako. So wala talaga ako masyadong movements. But para makabawi. Kasi wala talaga. Wala tayo sa goal natin ngayon. Maglalakad ako pa uwi. Chinek ko, ang layo pala. Ang layo pala ng hostel ko. Pero laban na siguro. So ito yung ating hostel. Taiwan Youth Hostel. And from my location to the Taiwan Youth Hostel. 20 minutes lang ako magti-train. Pero maglakad na tayo. Ang layo. Oh my gosh. 1 hour. 31 minutes. So ngayon is 8:51, almost 9. Siguro mga 10:30 tayo dadating. Update ko sa inyo. Tignan nyo para sabihin nyo hindi ako nagdadaya. Ito tayo ngayon ha. Ito yung ating progress. Ito try ko na at least umikot man lang siya. So itong 1.5 hour, ilalakad ko na lang para din hindi ako makonsensya sa dami ng kinain ko. So tara. Update ko kayo mamaya pag nakadating siguro ako sa hostel. Let's go! Very random lang. Habang naglalakad ako, yung tour guide natin sa Kazakhstan, si Nurtas, nag-send siya ng parang meme. Meme? Sabi niya na, pakita ko sa inyo. Sabi niya, me because my international friends would never know how funny I'm in my first language. Feeling ko funny, pero mukhang funny naman si Nus talaga, na may vibe siya na funny. Pero syempre, ako ganun din naman, parang ang hirap kasi maging funny sa English, diba? May mga jokes ka kasi na parang ang hirap i-translate sa English. Pag i-translate mo, parang hindi siya nakakatawa. So parang feeling ko, gusto lang sabihin ni Nus na funny siya in real life, pero hindi niya lang ma-express. Pero feeling ko, ganun din naman tayo mga Pilipino, diba? Funny tayo, pero
ang hirap lang talaga mag-English. Yun na lang. Random lang siya nag-send ng meme, so siguro nagpaparamdam siya, bumalik na tayo ng Kazakhstan. Pabalik ba tayo? Medyo, di pa kasi okay yata, no? Pero yung may mga friends ako na nag-Kazakhstan at nakapag-fly na sila pa Dubai. Pero kasi parang magulo pa yung mundo. Yung isa, habang naglalakad ako, nag-pause tuloy. Napa-stop muna ako kasi parang I just feel like sharing this. Ang random, biglang nag-share. Parang I was listening kasi to music while naglalakad ako dito. Kasi syempre, may mga pinagdadaanan ka rin minsan sa buhay, no? I feel like minsan napapagod din ako na ay, nawalan ako ng mic. Gano'n na lang. Minsan napapagod din ako na parang ako na naman. Parang I was talking to God kanina while listening sa music na parang Lord, ba't ako na naman? Ako na naman yung kailangan sumalo kapag may mga problema financially, for example, like yung mga tao around me. Parang ako na lang lagi. And may mga times na napapagod ka din, di ba? Napapagod ka rin yun na parang pwede bang magpahinga din ako or pwede bang ako muna, sarili ko muna yung isipin ko, pero ang daming kailangan na sometimes nagrereklamo rin ako kay Lord na kanina sabi ko, Lord, napapagod ako, but parang ako na naman. Tapos parang while I was walking and listening to a worship song, parang He talked to me na kasi ikaw yung meron, kasi ikaw yung binigyan ko, parang ganun yung parang that's why I'm blessing you with this huge blessing, with this amount of money, because I want you to share it. So maybe that is actually the reason why I'm being blessed. Kasi minsan kino-question ka rin na parang deserve ko ba ito yung mga blessing, Lord? Like, sino ba naman ako to receive all of these blessings? But maybe minsan ikaw talaga yung in-appoint ni Lord to share it to other people. Pero I'm also telling you to set limits, no? Especially sa mga breadwinners. I am telling you to set limits kasi madidrain ka rin kung puro ka lang bigay ng bigay tapos hindi mo finifill yung cup mo. Make sure na before you fill other people's cup, yours is already full na, di ba? Kasi kung wala ka rin, tapos bigay ka, madidrain ka, mauubos ka, magkakaroon ka ng resentment, hanggang sa hate mo na yung mga tao pa sa paligid mo, para maiinis ka na sa kanila. That's why I also make time to fill my own cup, no? Minsan kapag may mga gusto ko bilhin, binibili ko naman, tinitreat ko rin naman yung sarili ko. And maybe doon na lang tayo sa silver lining na at least ginawa tayong instrument para makatulong. Kasi parang feeling ko, marami din ako mga friends, mga breadwinners na parang nakakapagod, no? Parang tayo na lang lagi, parang lagi na lang kami. Parang everyone thinks na we are too strong or pero maybe we are. Maybe we are, no? Hindi ko rin sure. Maybe we are really that strong. Are we that strong, Lord? Or maybe we are really that blessed. So, I think it's okay to say no sometimes, no? Kung wala ka talaga and drain ka na, it's okay to say no. But if meron naman, may sobra naman, maybe pinasobrahan talaga ni Lord yung bigay sa'yo because He wants you to share it to other people. And that's what I realized tonight na instead of me complaining na lagi na lang ako, Lord, kasi ikaw yung pinasobrahan niya, di ba? Ikaw yung napili niya na to help other people. So be grateful instead of complaining. Be grateful na ikaw yung nasa side ka na you are able to help. It's okay to feel tired sometimes. I do feel tired sometimes, but talk to Him and He will give you the answers. So, wala lang. I just want to share it kasi I just feel like sharing it. Parang God was also telling me to share it. No? I also want to share it because maybe other people is also in the same situation. Sometimes tired. Sometimes you're questioning the situation around you. But actually, God put you in that situation because He knows that, or she knows. I'm not really sure what is the gender of God. But I believe in God. I believe that there's a higher power up there. But yeah, let's be grateful and I hope you get through it. Talk to Him. He's just waiting for you, di ba? He's just waiting for you to kasi sometimes it does happen to me kapag nalulost ako sa life, like kanina parang nalulost ako, Lord, bakit ako na naman, parang nagko-complain ka, ang dami mong complain sa buhay. Pero when you talk to Him, you'll find all the answers that you're looking for and kakalma ka. So open your heart. He's just waiting for you. Tara na.
I just wanna share that and I'm gonna continue to walk na kasi gagabihin na ako. Hey guys, after almost 2 hours ako naglakad kasi tumigil-tigil pa ako. So we're finally here na sa bahay. Parang more than 2 hours ka pala ako naglakad eh. So ito yung ating pakita ko sa inyo. Guys, tinanggal ko na kasi hindi ko maano. Ang nakumpleto lang natin is yung green, yung workout, yung stand, tsaka yung calories hindi. So 742 ano ba? Nawawala pala siya. 742 calories out of 930. 87. Ito yung 1 minutes. 9 hour. Kulang pa rin tayo. Nag 20k. Wala man lang tayong 20k steps. 18,504. My gosh. At least almost na-complete natin yung circle. Hindi siya entirely na-complete. Kasi late na rin ako nag-start. Pero grabe, wala pa lang 20k steps yun. More than 2 hours ako naglakad. Tapos naglakad pa ako kaninang hapon diba sa Zhongshan. Wala pa rin 20k yun. Anyway, ngayon lang naman update. I'm finally here in the hostel. Maraming salamat sa pagsama sa akin today.